Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Berto. Taong 1999, Tacloban. Magmula nang dumating sa probinsya, naging maingat na si Berto. Tubong syudad, pero naniniwala sa mga kasabihan, lalo na kung may kinalaman sa lamang lupa. Ang lolo Topacio kasi ay isang albularyo. Paminsan-minsan dumadalaw sa kanila. Palaging may baon na istorya tungkol sa ganitong klase ng nilalang. Saglit man, pero natatandaan ang bawat salita. Isa sa hindi makakalimutan ay ang pagsabi ng tabi-tabi po kapag nasa mapunong lugar o kahit sa mayayabong na halaman, kahit lalabas sa gabi. Sa bakuran o likod bahay lang ay hindi kinakalimutan ang pagsabi nito. Natutuwa naman ang kinakasamang babae na malakas din ang paniniwala sa ganito. Mahal, tubong syudad ka pero nagtutunog probinsyano dahil sa pagsabi ng tabi-tabi po. Hindi mo talaga nakakaligtaan ano? Mabuti na rin yan para maiwasan ang pagkakasala sa mga elementong hindi nakikita. Kahit salita lang yan, malaking tulong pa din. Wika ni Odessa. Sa katunayan, hindi pa sila kasal. Pero ito na ang tawagan dahil balak nang magsama sa habang buhay. Nakwento na sa'yo dati ni Lolo Topacio, hindi ba? Albularyo yon sa probinsya nila. Sa tuwing bumibisita siya sa amin, palaging binabahagi yung tungkol sa nakakalabang elemento. May gabay nga raw siyang duwende na tumutulong sa lahat. Sa gamutan, sa pagtulong sa mga tao, ganun. Hindi ko akalain na pwede pala magkasundo ang elemento at saka tao. Kung albularyo nagsabi, maniwala ka talaga. Marami silang alam sa ganyang usapin eh. Inaral nila, personal na nakakaharap ang iba't ibang elemento at nilalang. Kahit nga mga aswang at diwata pa yan eh. Malawak ang kaalaman nila pagdating sa mga bagay na pwedeng gamitin para kontray ng mga ito. Ang pinakagusto ko kapag bumibigkas ng orasyon o dasal, para silang nagmimilagro. Nakakamangha pero hindi may kakailang sakripisyo nila. Buwis buhay ang ganitong tungkulin. Isang pagkakamali lang, maaari silang mamatay. Kung makapagsalita naman to, parang ang lawak na ng alam. Nga pala, pupunta lang ako sa taniman natin. Maunguha ng talbos ng kamote. Pang-ulam natin mamaya, maiwan muna kita rito. Babalik din ako kagad. Pagkatapos kunin ang buslo at gunting, lumabas na si Berto at nagtungo ng taniman na ang layo ay aabutin ng ilang minutong lakaran. Pagkarating doon ay kagad nanguha. Mabilis na puno ang buslo dahil maraming dahon ang pananim. Sinamahan na rin ng papayang hinog, tanglad, malunggay at kamatis. Lahat nakukuha lamang sa maliit na taniman. Tangka na rin sanang aalis ng masulyapan ang puno ng sili. Maiksi lang ang tangkad ng mismong puno, mga 2 dangkal. Sa natatanda ni Berto, mag-iisang taon na ito magmula ng tinanim, kaso wala ni isang bunga, kumpara sa tipikal na sili. Ilang buwan lang magkakabunga na. Inisip na lamang na baka iba ang lahi nito at aabutin ng ilang taon bago mamunga. Binuksan ang banga ng tubig sa tabi. Kumuha ng isang tabo at diniliga ng sili. Pagkatapos ay iniwan na rin. Pagbalik ng tahanan, abala sa gawaing kusina si Berto. Mahilig siya pagdating sa pagluluto, kaya inako mula agahan hanggang hapunan. Habang isa-isang inilalabas mula sa buslo ang napitas mula sa taniman. Laking pagtataka dahil may sili. Kulay pula at hinog na hinog. Kamot ulong napapaisip. Bukod kasi sa puno na hindi pa namumunga, wala silang pananim na sili. Meron naman sa kalapit na taniman, kaso wala siyang matandaan na namitas.
Kipit balikat itong itinabi. Nagsimulang himayin ang mga sangkap. Nang magsalo sa hapunan, muling nagtaka si Berto dahil nakita sa mismong plato ang sili. Sa natatandaan, inilagay ito sa tabi ng lagayan ng mga baso. Si Odessa ang naghahanda ng mesa at hindi ito mahilig sa maanghang. Muli, nagkipit balikat na lamang. Nang oras ng pagtulog, kamot ulong napatitig sa higaan. Sa ibabaw mismo ng banig naroon ang sili. Hindi maiwasang maisip na baka nangunga siya kanina at naikalat ng hindi namalayan. Kaso nga lang, siguradong hindi namitas ng anumang sili. Dinampot ito. Binalikan ang pinaglagyan kanina. Wala roon. Ang tanging makikitang sili lamang ay ang kanyang bitbit. Ilang beses napakurap habang nakatitig dito. Hindi pa malalim ang gabi. Ang aga ko naman yatang minumulto. May nagbumulto bang sili? Ay nako, may problema ba sa akin yung maliit na bunga na to? Diyan ka na nga. Inilagay ito sa ibabaw ng takip ng kaldero na nasa tabi ng lutuan. Isinuwalang bahala at saka nagpahinga. Kinabukasan, pagpunta ng kusina, ang sili mismo ang unang bumungad. Wala sa takip ng kaldero, kundi nasa loob ng paboritong tasa na yari sa kawayan. Kung hindi sinuri, malamang malulunok kasabay ng tubig. Buntong hiningang napakamot sa ulo. Oh, ang aga-aga ang init ng ulo mo. Mahal, wala ka ba napapansin dito sa sili? Wika ni Berto, sabay lahad ng palad na merong sili. Napakunot ang noo ng asawa sabay iling. Natawa pa dahil sa paningin nito. Hindi sili ang hawak, kundi maliit na tangkay ng malunggay. Nagpapatawa ka ba, mahal? Paano magiging sili at tangkay ng malunggay yan? Diyan ka na nga muna. Bibili ako ng kape at saka tinapay sa labas. Lalong naguluhan si Berto dahil sili naman talaga ang hawak niya. Pero batay sa reaksyon at sagot ng asawa, tangkay ng malunggay. Naupo siya sa harapan ng mesa. Inilagay ito sa ibabaw. Tinitigan. Pinisil-pisil. Inamoy pa para makasigurado. Sili naman talaga to ah. Paanong naging tangkay? Ay nako, sino ba nagpapatawa sa aming dalawa? Muling itinabi ang sili sa sulok ng kusina. Sa pagkakataong ito, binalot ng plastik at sakay tinali sa laylayan sa tabi. Tinandaang maigi ang pwesto at posisyon. Nagpatuloy ang galaw ng ordinaryong buhay ng mag-asawa. Si Odessa sa gawaing bahay, katulad ng paglilinis at labada. Si Berto naman ay magtutungo sa taniman para asikasuin ang mangilan-ngilan na pananim. Maghapon ng balak na pananatili dahil magbubungkal ng lupa at magtatabas ng damo sa magkabilang bahagi. Tutok na tutok ang atensyon sa ginagawa. Hindi na malaya na siya na lamang mag-isa sa lugar. Pag-angat ng tingin, wala nang natirang magsasaka maliban sa kanya. Nang sulya pa ng araw, mababa na ang sikat nito. Ilang sandali na lang lulubog na sa dakong kanluran. Tumigil na rin sa gawain, nagpahinga sa tabi. Pinagkaabalahan ng napitas na mangga sa daan kanina. Sakto ring nakahingi ng asin sa nadaan ng bahay kaya kumpleto na ang pagkain. Sa kalagitnaan biglang may nag-alok ng sili. Binalingan niya ito. Aba, sakto ang dating mo ah. May mangga, may asin, tapos may sili ka. Anak na... Duwende! Nanlaki ang mga mata ni Berto nang mapagtanto kung sino ang katabi. Sandaling nagkatitigan, pero dali-dali siyang kumaripas palayo.
Napailamos ng mukha pagdating ng bakuran. Panay ang pagbuga ng hininga habang hinihimas ang kumakabang dibdib. Damang-dama ang panginginig ng katawan. O mahal, ayos ka lang ba? Anong nangyari sa'yo, namumutla ka? Hindi makapagsalita si Berto kahit anong buka ng bibig. Biglang nawala ng boses. Dumoble ang kaba. Palakad-lakad dahil sa pagkataranta. Paulit-ulit pang sinasampal ang sarili hanggang sa makapagsalita. Pero kusa na ring umurong ang dila. Ayaw sabihin ang salitang duwende. Sa tuwing naaalala ang nakakatakot na itsura ng nilalang, hindi magawang sabihin. Naghanap na lamang ng palusot sa mga katanungan ng asawa. Nang may masmasan, napaisip kung gaano katotoo ang engkwentro ng duwende. Gustong paniwalain ang sarili na namamalikmata. Pero sa kabilang banda, kumbinsidong tunay ang nakaharap. Sa sobrang gulo ng isipan, muling sinampal ang sarili. Kaagad lumapit ang asawa para magtanong. Nag-aalala ito dahil sa kilos niya. Natatakot na ako sa'yo, mahal ha. Bakit ka ba ganyan? Bakit mo sinasaktan yung sarili mo? May nakaaway ka ba dun sa taniman? Kasi kung oo, pwede tayong humingi ng tulong sa mga tiyuhin ko. Saan gano'n yung mga yun? Kinakatakutan sila. Wala naman mahal, wala akong kalaban. Ano lang kasi, yung numero na sana tatayaan ko, lumabas eh. Nasasayangan ako kasi hindi ko tinuloy yung pagpusta. Pagpapalusot ni Berto. Hindi malaman ang dahilan kung bakit ayaw makisama ng dila. Gustong sabihin ng isipan ang totoo, pero lumilihis sa ibang pagdadayla ng bibig. Pinangatawanan na lamang din ng pagsisinungaling para hindi na maghinala si Odessa. Loko ka talaga. Akala ko kung ano na. Yung reaksyon mo kasi nakakadala din eh. Tayaan lang pala. Kung sa bagay, sayang no kasi lumabas yung numero mo. Yung pa rin ba yung palagi mong tinatayaan nung nasa inyo pa tayo? Oo eh. Tama nga siguro si Tatay Ensyo. Kailangan ko magtiis muna dahil barang araw lalabas din yung numero. Kaso yun nga lang nakalimutan kong tayaan. Hayaan mo na, baka hindi talaga para sa atin. Malay mo naman meron pang susunod. Tumango si Berto. Nakahinga nang makumbinsi ang asawa sa ginawang kwento. Sa kabilang banda, hindi pa rin matahimik ang kalooban. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan ang mukha ng duwendeng nakaharap kanina. Sobrang lapit lang nila sa isa't isa dahil tumabi ito ng hindi namamalayan. Ang itsura, kulubot ang mukha at balat. Malaki ang ilong, mata at mahaba ang balbas. Magulo ang buhok nito pero pumaibabaw ang matitingkad na mga tenga na matulis ang dulo. Kulay pula ang kulay. Sigurado talaga ako sa nakita ko eh. Pero pwede namang namamalikmata lang, hindi ba? O baka naman, literal na bata yun. Tapos, pinaglalaroan ako ng sariling paningin kaya ibang mukha ang nakita. Pero kung ganun man, kawawa yung bata. Sa reaksyon ko pati siya nagtataka rin eh. Tinawag ko pa namang ay naku, ayoko na nga. Kung ano-ano yung iniisip ko. Hindi makatulog si Berto kung kaya't nasa kusina. Nakarap sa mesa habang nilalaro ng daliri ang bakanting tasa. Kakaubos lang ng kapeng laman. Hindi nagtagal. Naging malikot ang paningin hanggang dumako sa supot na wala na ring laman. Sa pagkakatanda, ito ang pinagsidla ng sili. Dali-daling binitbit ang lampara para hanapin. Kahit saang sulok tignan, walang mahanap. Ano ba naman yan biglang nawala? Pagkatapos naming kumain, nandito pa yun kanina eh. Hindi naman ginalaw ni Mahal. Ayaw nun ng sili. Teka,
Duwende! Napasigaw sa gulat si Berto nang dumako ang tingin sa lutuan. Sa mismong batong sangkalan nakaupo ang duwende. Taglay nito ang mukha ng nakarap kanina doon sa taniman. Bitbit ng kanang kamay ang hinahanap na sili. Napako sa kinalalagyan si Berto nang magsalita ito. Anong anak ng duwende? Duwende talaga ako. At saka nandito ang hinahanap mong sili. Laking gulat ni Berto sa boses nito. Napakurap ng ilang beses. Sa katunayan nanigas sa takot hanggang sa nawala ng malay. Nagising siya mataas na ang sikat ng araw. Lumuluha si Odessa ng mabungaran. Alalang-alala sa kanyang kalagayan. Para makalusot, nagkunwaring mahimbing lang ang pagtulog. Kaya kahit anong yugyog ang gawin, matagal bago nagising. Sa kabila ng nangyari, bumalik pa rin sa taniman si Berto. Nakakatakot. Pero naisip din na kailangang kumpirmahin ang mga kaganapan. Kung talagang totoong nagpaparamdam na ang duwende. Isa pa, inisip din ang sili. Habang nagtatrabaho, panay ang sulyap sa paligid. Kung minsan namamalikmata dahil ang tingin sa halaman ay nagiging hugis duwende. Pagsapit ng hapon, sumabay si Berto sa pag-uwi ng ibang magsasaka. Hindi na nais pang mag-isa dahil baka magpakita na naman ng elemento. Kaso nga lang hindi siya nakaligtas dahil nautusan ng asawa na bumalik para manguha ng malunggay. Matapos makakuha ng ilang tangkay, nagmamadaling umalis pero hindi pa man nakakalayo ay napalingon ng may tumawag. Sa puntong ito, makikita ang duwendeng nakaupo sa malaking bato. Hindi maintindihan ni Berto ang sarili. Gustong lumakad palayo, pero nanatiling nakapako ang mga paa. Hindi maigalaw, hindi maikilos. Huwag mo na akong takbuhan, Berto. Hindi ako nandito para takutin ka. Nandito ako para ibalita ang gampanin mo. Sa dinami-rami ng tao sa mundo, bukod tangi kang pinagpala, ikaw ang napili ng tangan ko ng mga laga. Huwag ka rin mag-alala dahil ako mismo ang gagabay sa'yo. Hindi naman ako nagkulang sa pagsabi ng tabi-tabi po ah. Pero bakit may duwende pa rin na lumapit? Siguro bingi ang isang to. Wika ni Berto sa isipan. Sa kabilang banda ay nanginginig na ang buong katawan. Nagpatuloy sa pagsasalita ang duwende. Magiging instrumento ka para itaboy ang masasamang elemento sa hanay namin na gustong gumambala sa mga tao. Ikaw mismo magiging sandata para labanan sila. Ano? Pwede ba palisin mo na ako? Lubayan mo ko. Kung may gusto kang paglaruan, huwag ako pakiusap lang. Hindi ako naglalaro, Berto. Mainam pang tanggapin mo na ang tangan habang may oras pa. Sa susunod na mga araw, sisimulan mo na ang gampanin mo. Wika ng duwende. Sabay turo sa bulsa ni Berto. Wala sa sariling kinapa ang bulsa. Hindi makapaniwalang madadampot ang sili. Ito ang sili na palaging nakikita. Nang balingan ang elemento, naglakad palapit sa puno ng sili na hindi pa namumunga. Pagkurap ay bigla itong nawala. Dito lang din nakabalik sa ulirat. Nang makakilos ay nagmamadaling umuwi. Kinagabihan tinitigang mabuti ang sili. Matigas. Matindi ang maanghang na amoy. Kasing liit ng ordinaryong sili. Napapaisip kung ano ba ang nais ipagawa ng duwende. Sandali nga. Bakit ko ba papaniwalaan yung duwende na yun? Para akong nananaginip ng gising ngayon ako. Huwag na nga. Mababaliw ako nito eh. Ikaw naman Sili, dito ka lang. Huwag kang aalis ha. Baka bigla ka na namang mawala tapos lilitaw kung saan ako titingin.
Binabaliw mo rin ako eh. Ay nako, pati ba ganitong bagay kinakausap ko na? Baliw na yata ako. Makatulog na nga. Kinabukasan, napabalikwas ng bangon si Berto nang masulyapan sa tabi ang sili. Inaantok pa sana pero biglang nagising. Ilang sandali itong tinitigan. Kinuha na rin at saka nagtungo ng kusina kung saan inilagay kagabi. Kamot ulo dahil wala na sa baso. Hawak-hawak niya na. Mahalang aga naman ang sili mo. Anong meron? Hindi nakasagot si Berto. Napako ang tingin sa figurang nasa pintuan ng likuran ni Odessa. Nakatayo roon ng isang duwende. Masyado itong maliit pero malinaw niyang nakikita. Malademonyo ang ngiti. Pula ang nanlilisik na mga mata. May pinapaiwatig pero hindi maintindihan. Kaso nga lang, ilang segundo ay kusa itong umalis. Nasunda ng tingin. Sumuot sa damuhan hanggang hindi na nakita. Nagtataka namang sumunod ang asawa sa kanya. Mahal, ayos ka lang ba? May nakita ka bang hindi ko nakikita? Sa reaksyon mo parang nakakita ka ng kung ano ah. Hindi. Wala naman. O siya, amin na. Iluluto ko na yung dala mong gulay. Ginising mo sana ako para kumuha ako dun sa taniman. Maimbing kasi yung tulog mo kaya ako na ang kumuha. O sige na, ikaw nang bahala sa pagluluto. Pupunta lang ako ng tindahan para makabili ng bigas. Naging abala si Berto sa gawaing kusina. Hindi napansin ang pagbalik ng asawa. Namalaya na lamang na humingi ito ng tulong para malagyan ng pamahid ang likod. Nagrereklamo sa biglaang pananakit. Paghawi ng damit, bumungad ang bakas ng sugat sa balat. Namumula. Malinaw na nakikita ang gumagalaw na bulate sa laman. Hindi rin maintindihan ni Berto ang biglaang pagtalas ng paningin. Masyadong malitang sugat na hindi kayang makita ng ordinaryong mata. Nilagyan ng pamahid, pero sa halip na magsara ang sugat, lalong naging aktibo ang bulate sa loob. Hindi naman ako nagbubuhat ng mabigat pero ang sakit ng likod ko. Parang paulit-ulit na hinahampas ng kahoy. Bakit balikat? Ang hirap tuloy igalaw. Magpapahinga nga muna ako, mahal. Hinayaan ni Berto ang asawa. Siya naman ay hindi mapalagay. Ilang sandali pa nabungaran sa damuhan ng duwende. Yung kanina ay nagbalik. Nahinto sa pagakbang nang makita siya. Hindi rin maintindihan ng reaksyon dahil sa halip na manindak kagaya kanina. Takot ang makikita sa mukha nito. Sinundan ng mga mata. Napagtantong sa hawak na sili na katingin. Kumaripas ng takbo ng balikan ng pansin. Dahil sa reaksyon ng elemento, naagaw ang atensyon ni Berto sa sili. Tinignan ng mabuti. Ilang sandali pa lumitaw na naman ang isa pang duwende. Ito ang nagbigay sa kanya ng sili. Siguro naman may ideya ka na sa sili na yan. Kailangan mo rin kumilos bago tuluyang mabiktima ang asawa mo. Ang nakikita mong bakas sa balat niya ay kagagawa ng isa pang duwende, yung nakita mo kanina. Sandali nga. Gawa ng duwende na kalahi mo. Niloloko mo ba ako? Nagpapakita ka sa akin para kalabanin ng kauri mo. Bakit hindi na lang ikaw ang gumawa? Namemerwisyo ka pa. At para malaman mo, lubayan niyo ang asawa ko dahil baka magkasubukan tayo. Hindi mo talaga naiintindihan ang takbo ng kaganapan, Berto. Kailangan mo ng kumilos bago pa mahuli ang lahat. Kasagsagan ngayon ng pambibiktima ng lahi ko. At sa sandaling mapuruan ng asawa mo, wala nang lunas. Siguradong mamamatay siya. Tumigil ka. Tigilan mo ko. Kung nahihibang kayo, huwag niyo kong idamay, lalong-lalo ng asawa ko.
Umalis ka na. Huwag kang magpapakita sa akin. Itinaboy ni Berto ang elemento, subalit ayaw nitong umalis. Natigilan siya nang banggitin nito ang pangalan ni Lolo Topacio. Aniya, siya rin ang gabay na duwende ng albularyo. Naikwento ng elemento ang nangyari sa matanda. Nasa mabuting kalagayan pa naman, kaso nagtapos ang panahon ng paggabay kung kaya't naghahanap ng papalit. Hindi si Lolo Topacio ang pumili kay Berto na maging kasunod, kundi ang mismong duwende. Tulalang nakatitig si Berto sa nilalang. Makatotohanan ang sinabi nito. Hindi magawang baliwalain dahil binanggit ni Lolo Topacio. Magkatugma ang kwento ng matanda sa sinasabi ng duwende ngayon. Kaso nga lang hindi pa sigurado si Berto sa sarili. Naninibago sa takbo ng kaganapan. Matagal ang ginawang pangungumbinsi ng duwende bago napapayag si Berto. Ginamit na alas si Odessa para mapasunod. Bilang asawa, ayaw rin na mapahamak. Tinuruan siya ng nilalang kung paanong gagamitin ang sili at sa anong paraan tatapatan ang panggugulo ng kalahi. Sa pagsapit muli ng gabi, panay ang reklamo ni Odessa. Sumasakit ang likod hanggang balikat. Nang tignan ni Berto, dumarami ang sugat at lalong naging aktibo ang bulating nagkalat sa laman. Sa halip na lagyan ng pamahid, iba ang inilagay. Nanguha ng mga sili at idinikdik ng pinong-pino. Pagkatapos inihalo ang sili ng duwende. Hindi magandang ideya na ipahid sa sugat dahil lalong hahapdi sa anghang. Kaso iba sa sitwasyong ito. Gumaan ang pakiramdam ni Odessa. Mahimbing ang pagtulog. Kaso nga lang ang duwende ay patuloy sa pag-aligid na para bang layong mabiktima ang babae. Lumabas si Berto. Hinarap ito bitbit ang sili. Naguluhan na naman sa mukhang bumabalandra. Naging matapang ang nilalang na sa huling natatandaan ay takot na takot. Hindi ko alam kung bakit ba ako napadpad sa kapalarang ito. Nakikipag-usap sa nilalang na kagaya mo. Pero dahil asawa ko ang pinag-uusapan, hindi ko mapapalampas. Anong pakay mo? Isa lang ang gusto ko sa asawa mo. Maging akin siya. Maganda. Nararapat lamang sa nilalang na buong pusong nagmamahal sa kanya. Hindi kagaya mo. Pangit ka. Hindi ka pa marunong mag-alaga. Akin si Odessa. Kaya ko siyang pangalagaan at ibigay ang anumang naisin. Abalokong to ah. Kung tapakan kaya kita ngayon. Hoy, ang tao ay para lang sa tao. Ikaw na duwende, maghanap ka ng kagaya mong duwende. Kung asawa lang naman ang hanap mo, yung kauri mo. Tahimik kaming namumuhay dito pero naggugulo ka. Bit-bit mo talaga ang sili. Kilala ko kung kanino ang tangan. Sa kalahi kung kunwari mabuti pero traidora. Marami nang napatay na kasamahan ko ang siling yan, pero hindi ako magpapadaig. Ganun ba? Ngayon nauunawaan ko na kung bakit sinabi ni Lolo Topacio na kapag may gusto kayo, talagang gagawin ang lahat para makuha. Pero pasensya na lang tayo. Pero hindi bagay ang asawa ko na pwede mong angkinin. Nagbago ang reaksyon ng duwende. Kumuha ito ng kahoy na kagad lumabas ang apoy. Nagliliyab na rin ang mga mata. Lumaki ang hubog na parang isang taong gulang na bata. Kagad itong sumugod. Nagpakawala ng apoy. Unti-unting nasusunog ang damo sa bakuran. Nag-isip ng paraan si Berto pero nang makitang umabot na sa dingding ang apoy, dali-daling dinampot sa braso ang nilalang. Kahit mabilis ang kilos nito na parang kidlat, nagawa pa ring hawakan. Walang sali-salitang isinubo ang sili, mariing pinigilan upang hindi mailuwa. Nagwala ang duwende hanggang sa unti-unting nawala ng lakas.
Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahang naupos ang katawan na parabang sinindihang tabako. Humalo ang abo sa lupa. Paglingon ni Berto, wala na ang apoy. Inapula ng duwendeng gabay. Mahusay ang ginawa mo. Kung una pa lang nakinig ka, hindi na sana abot ang ganito. Ngayong wala na ang duwendeng yan, nailigtas mo na rin si Odessa. Hanggang dito na lamang ako. Kailangan ko nang bumalik sa mundo. Pero iiwan ko sa iyo ang bagay na yan. Iiwan ko ang tangan. Gamitin mo ang sili. Simula pa lang ito ng kapalaran mo. Marami pang katanungan si Berto. Gustong itanong ang pangalan nito pero hindi na nagawa. Kagaya ng sinabi, napapadalas ang pagkita sa mga duwende kung saan-saan. Karamihan sa mga ito ay umaakyat sa mga bahay-bahay para mangbiktima, pero kapag nakita siya, kaagad naglalaho at hindi na natutuloy ang pakay. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, pero ipinagpasalamat dahil wala ng taong napeperwisyo. Nang magkasundo, umuwi ng probinsya sina Berto at Odessa. Dinalaw si Lolo Topacio. Matanda na ito pero patuloy pa rin sa pagtulong sa kapwa. Maraming nagtitiwala. Humingi ng saklolo para tubusin ang pagkakasala sa iba't ibang elemento. Hindi muna bumalik si Berto. Sinamahan ng matanda. Nagpresentang tumulong. Magkatuwang sa gawain. Naging usap-usapan din nila ang tungkol sa duwende. Kagaya ni Berto, hindi ito nagpakilala sa matanda. Duwende lamang ang tawag. Binigyan din niya ako ng sili na siyang ginagamit ko para lalong mapabuti ang tungkulin. Mutya kong tawagin. Lumilitaw din ang duwende, lalo na sa pagkakataong naguguluhan o natatagalan ako sa pagresolba ng problema. Kaso lang, ayaw magbigay ng pangalan. Hindi ko na lang din pinilit. Ikaw, pagbutiin mo ang binigay niya. Pangalagaan, bigyan ng halaga. Matapos ang matinding pakikipaglaban, nagpaalam si Berto dahil kinakailangan ding asikasuin ng asawa na naunang umuwi. Pagdating sa tahanan, wala nang naging problema. Maayos na ang kalagayan. Balik sa nakasanayang buhay. Gayunpaman, kahit wala nang pagpaparamdam, inalagaang mabuti ang iniwang sili. Hindi hiniwalay ni Berto dahil kung ilalagay malayo sa kanya, mapapansin na lamang na napupunta muli sa tabi niya. Ginawa itong palawit na kwintas. Kasabay ang pagsagana ng buhay. Nagkaroon ng permanenteng trabaho. Nagkaroon ng sariling tahanan. Hindi lang proteksyon ang kayang ibigay nito kontra sa mga elemento't nilalang. Nandito ang kayamanan. Nandito ang kapayapaan. Ito ang biyayang dala. Namut siya ng sili. Nabigay ng duwende. Ayon sa matatanda, ang tunay na pag-ibig hindi basta-basta bumibitaw. Pero kapag masyadong kinulong, paminsan hindi lang puso ang nawawala, maging ang kaluluwa. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Elias. Taong 1958, Iloilo. Sa isang liblib na baryo sa Iloilo, naninirahan ang isang sikat na pintor. Kakaiba at tila merong mahika ang bawat obra. Bagamat sikat at maraming humahanga sa angking galing ng binata, sa hindi malamang dahilan, tila hindi ito umaasenso kahit gaano pa kaganda ang bawat pinta. Ang perang nakukuha nito sa bawat benta ay tila naglalaho na parang bula. Hindi naman maluho si Elias. Meron itong tahanan na ipinagawa ng yumaong magulang
at tanging sa pagkain at kuryente lamang napupunta ang kita. Kaya kahit si Elias mismo, nagtataka kung saan napupunta ang pera nito. Simple lamang ang pamumuhay ng binata. Kahit na mag-isa sa buhay, hindi naman ito nakaramdam ng lungkot. Wala sa isip nito mag-asawa o bumuo ng sariling pamilya. Ang gusto lang gawin, magpinta ng magpinta hanggang sa matapos ang oras nito sa lupa. Ngunit ang payapang mundo ay nagbago ng isang araw. Habang nakalabas ang mga obra upang ibenta sa bayan, nakakita si Elias ng isang dalaga. Ito ang unang beses ng binata na makakita na ganito ang itsura. Napakaganda, mahinhin, mahaba ang buhok, maganda ang mata at tila maladiwata ang itsura. Hindi na malayan ni Elias na grabe na pala ang pagkaumaling nito sa dalaga. Nagulat siya nang magsalita ito sa kanya. "Ayos ka lang po ba?" Natauan si Elias nang mapansin na nakanganga ang sarili. Labis itong nahiya at hindi nakapagsalita. Tumango lamang ito at yumuko. Inulit ng dalaga ang tanong. "Pasensya na pero pwede ko bang malaman kung magkano yan?" Tanong ng dalaga. Nang hindi muling sumagot si Elias, umalis na lamang ang dalaga upang pagmasdan pa ang ibang obra ng binata. Wari ng dalaga, maaaring masungit ang pintor, kaya minabuting wag nang gambalain pa. Hindi alam ng dalaga na habang siya ay nagmamasid, sa hindi kalayuan ay pinagmamasdan din pala siya. Hindi mapigilan ni Elias sa tignan at sundan ng dalaga. Tila hindi makapaniwala ang binata na meron palang babae na kakaiba ang kagandahan. Paminsan-minsan, nauhuli ng dalaga ang pagsulyap nito. Kaagad namang umiiwas ng tingin ng binata at yumuyuko. Kalaunan, hindi na naging komportable ang dalaga, kaya naman tuluyang umalis sa lugar. Habang papalayo, hindi alam ng binata kung bakit bigla niya itong hinabol. Tumakbo ng napakabilis. Kaagad nakita ng dalaga. Sa takot ay kumaripas din ng takbo. Nang makalayo-layo, akala ng dalaga wala na ang tila baliw na pintor. Huminga ng malalim at nang lumingon ay sumigaw ng napakalakas. "Teka, bakit ka ba Aray ko! Ang sakit sa tenga!" Wika ng binata habang hinahawakan ang magkabilang tenga. "Bakit mo ba kasi ko inahabol? Bastos ka, no? Ano ka ba, hindi ako ganun, ha?" "Ako yung pintor kanina. Di ba tinatanong mo kung magkano yung presyo ng gawa ko?" "Baliw ka pala eh. Kanina pa kita tinatanong tapos hindi ka naman sumasagot. Tingin ka pa ng tingin. Tapos ngayon bigla kang tatakbo? Hinahabol mo pa ako?" "Pasensya ka na. Nahiya lang kasi ko. Ngayon lang to nangyari sa akin eh. Kaya hindi ko alam kung anong dapat gawin." Ako nga pala si Elias. Kung interesado ka pa, marami pa akong gawa, baka gusto mong makita." Diwata. Diwata ang pangalan ko." Tamang-tama ang pangalan ng dalaga sa kanya. Sigurado ang mga magulang nito na lalaking maganda ang babae. Doon nagsimula ang ugnayan ng dalawa. Lumipas ang ilang taon. Hindi inakala ni Elias na ang kontentong buhay nito ay may igaganda pa. Simula nang dumating si Diwata, tila nagbago ang pananaw sa mundo. Akala niya noon na obra lamang ang kaya niyang pagandahin at bigyan ng buhay. Hindi nito alam, pati pala ang kanyang realidad ay mabibigyan ng kulay. Dahil ito sa presensya ni Diwata. Masaya naman ang dalaga kahit simple ang pamumuhay. Kontento ito basta nasa piling ng binata. Isang araw,
Naganda na si Elias upang yayain si Diwatang magpakasal. Naganda ito ng magandang hapunan. Inayos ang tahanan. Puno ng dekorasyon at iba pang mga palamuti. Sobrang saya ng binata. Sa kanyang isipan magsasama sila habang buhay ng minamahal. Kaso nga lang sa hindi inaasahang pangyayari, lahat ng pangarap magiging alaala na lamang. Nag-aalala si Elias ng gabing hindi umuwi ang dalaga. Sa buong pagsasama ng dalawa ay hindi pa naman nagpapagabi. Kaagad siyang lumabas ng tahanan upang salubungin ito. Daladala ang payong. Sinugod ni Elias ang ulan ng gabing yun. Lumipas ang ilang minuto, wala pa ring senyales na papunta na ang dalaga. Kaya naman kagad pumunta sa kapulisan. Nahingi ng tulong upang hanapin ang kasintahan. Nung una ayaw sanang samahan ng mga ito si Elias. Lalo na't wala pang 24 oras ang nakalipas upang masabi na nawawala ang isang tao. Ngunit dahil sa pagmamakaawa, pumayag na ang mga ito. Sa tulong ng mga kapulisan, natagpuan nila si Diwata. Kaso nga lang wala ng buhay. Napasigaw na lamang si Elias ay nagpis. Yakap-yakap ang katawan. Tila pinagsukluban ng langit at lupa si Elias. Hindi nito matanggap na ganun-ganun na lamang nawala ang kasintahan. Nangako naman ng kapulisan na iimbestigahan ang kaganapan. Habang nag-aantay ng balita sa tahanan, sinira ni Elias ang mga hinanda para sana sa pag-aalok nito ng kasal. Uminom ng uminom hanggang sa tuluyang malasing. Ilang araw ang lumipas bago nakabalik ang mga pulis. Pagkatok nila ng pintuan, tumambad si Elias. Tila hindi pa naliligo o nag-aayos mula ng gabing iyon. Magulo ang buhok at puro suka ang damit. Bagamat gusgusin ng itsura, ginawa pa rin ng kapulisan ng makakaya upang sabihin sa binata ang nangyari. Ayon sa mga ito, matagal na daw natitipuhan ng ilang kalalakihan ng kanyang nobya. Kaya naman nang makitang naglalakad mag-isa, sinalakay. Hindi na kontento ang mga kawatan sa pangbababoy sa kawawang babae. Pinaslang pa nila ito upang hindi na makapagsumbong. Tila sinaksak ng ilang beses ang puso ni Elias nang marinig ito. Labis na galit, pagsisisi at lungkot ang naramdaman ng binata. Sinisisi niya ang sarili na hindi man lang nito nagawang sunduin ng maaga ang kasintahan. Kung binantayan o sinamahan sana niya ito ng mabuti, hindi sana magagawa ng mga kawatan ang krimen. Huwag kang mag-alala. Nakakulong na sila eh. Sinisiguro namin sa'yo, mananagot ang may gawa nito sa nobya mo. Nakikiramay kami ha. Pero kailangan na naming mauna. Nagpasalamat si Elias sa tulong at kalaunan kinuha na ng binata ang bangkay ni Diwata. Inilibing niya ito sa tahanan, ang tahanan na punong-puno ng kanilang memorya. Dinala ni Diwata ang kulay at kasiyahan kasama sa ilalim ng lupa. Bagamat nasanay mag-isa noon si Elias, ngayon lamang nalaman ng binata na ganito pala ang pakiramdam ng tunay na nag-iisa. Nagkulong ng ilang buwan si Elias sa tahanan. Halos hindi ito natutulog o kumakain ng maayos. Labis ang pangangayayat nito. Lumalim na rin ang mga mata. Walang ibang ginawa kung hindi magpinta. Puro mukha ni Diwata ang bawat obra. Tila bawat memoryang kasama ay inaalala upang iguhit. Bawat pwesto o anggulo, nakaharap, nakatagilid o nakatalikod, lahat ng larawan ay pinipinta. Hindi na mabilang ang mga papel o canvas na ginawa ng binata. Tanging alaala na lamang ng mahal ang nagpapanatiling buhay. Hindi na rin mabilang kung ilang beses sinubukan ni Elias na tapusin ang sarili. Wari ng binata, maaaring makakasama nito ang minamahal sa kabilang buhay. Kaso nga lang, hindi kayang tuparin ang plano.
Inubos na lang ni Elias ang panahon kakaguhit dahil ito lamang ang paraan upang manatili sa alaala ng binata ang kanilang pagsasama. Hanggang isang araw, may kumatok sa tahanan. Malakas ang ulan ng gabing yun. Ilang beses kumatok ang tao sa labas, ngunit hindi siya kumikibo. Habang tumatagal, mas nagiging agresibo ang pagkatok. Dahil sa inis, binuksan ni Elias ang pintuan. Si Manang Andang, isang kilalang albularyo at mangkukulam, bagamat kinakatakutan ng lahat. Dahil sa labis na kalungkutan, hindi natinag ang binata. Hindi nagsalita si Elias. Inantay lamang niya na magsalita ang matanda. Kahit na tahimik ang iyong bibig, malakas ang sigaw ng iyong puso. Wika ng matanda. Isasarado na sana ni Elias ang pintuan. Wala siyang panahon upang makipagbiruan. Marami pa itong ipipinta. Ngunit bago tuluyang magsara, hinawakan ng matanda ang kamay ng binata. Nanindig ang mga balahibo nito. Tila may kakaibang aura at enerhiya ang matanda. Kaya kong maibalik sa iyo ang minamahal mo, iho. Pero lahat ng bagay ay may kabayaran. Wika ng matanda, sabay turo sa mga obra. At ano naman ang meron ako na gusto mong kunin? Tignan mo ang paligid. Wala akong pera o ari-arian na gugustuhin mo. Tugon ng binata habang ipinapakita ang magulong tahanan. Hindi material na bagay ang kapalit nito, iho, kundi ang kaluluwa mo. Dahil sa kakulangan ng tulog at pagkain, sumang-ayon lamang si Elias sa pag-aakalang hindi totoo ang sinasabi ng matanda. Sinarado ang pintuan at bumalik sa pagpipinta. Bagamat sarado ang pinto, tila nanindig pa rin ang balahibo sa leg ni Elias nang marinig muli ang tawa ng matanda na tila nasa likod lamang ito. Dali-daling tumalikod ang binata dahil akala nitong pumasok ang matanda. Ngunit pagtingin ay wala namang tao sa paligid. Hindi na malayan ni Elias na nakatulog na pala ito. Nagising na lamang siya sa mesa nang may magsalitang pamilyar na boses. Oh, nakatulog ka na naman? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo sa kama ka magpaingay. Gulat na gulat si Elias nang makita ang kasintahan. Sinampal nito ang sarili at nagilamos. Nang mahimasmasan, bumalik siya sa lugar kung saan nakita ang dalaga. Hindi makapaniwala ang binata sa nakikita. Si Diwata. Parehong-parehong itsura, boses maging ang aura. Naiyak na lamang si Elias at maigpit na niyakap. Matagal bago binitawan muli ang kasintahan. Natatakot ito na maaaring guni-guni lamang ang lahat. Ano ka ba, Elias? Hindi ako makahinga. Sige na. Maghahanda na ako ng umagahan. Teka, ano bang nangyayari? Totoo ba to? Ikaw ba talaga yan, Diwata? Ano bang meron sa'yo? Nakikita, naririnig, nahahawakan mo na nga ako. Bakit hindi ka pa rin naniniwala? Pero paano? Ako mismo naglibing sa'yo. Hindi ba't... Huwag ka nang maingay. Ang importante, magkasama tayo. Bagamat nag-aalangan, minabuti na lamang ni Elias na huwag isipin ang sitwasyon. Ang importante ay bumalik na ang minamahal. Ilang linggo ang nakalipas. Nanumbalik ang saya sa puso ng binata. Nakakakain at nakakatulog na ng maayos. Kalaunan ay nanumbalik na rin ang sigla at pangangatawan. Isang gabi, naganda muli ang binata. Muling nag-ayos ng mga dekorasyon. Maraming palamuti at nagluto ng napaka-espesyal na punan si Elias. Sa pagkakataong ito, naitanong na rin ng binata kung nais ba nitong magpakasal. Labis namang ikinatuwa ng umuo ang dalaga.
Sobrang saya ni Elias ng panahong iyon. Kung lahat ay panaginip lamang, nais ng binata na wag nang magising pa. Sa labas ng tahanan, napag-uusapan ito ng mga kapitbahay. Nakikita kasi nila, napakasaya at tila tumatawa mag-isa. Akala na meron itong kausap, ngunit nang tignang maigi, napagtanto na walang kasama si Elias. Naku po, parang tuluyan ang nasiraan ng ulo yan ah. Kaya nga kawawa naman. Nabalitaan mo ba nangyari sa kanya? Abayo ko naman, napakasaklap ah. Paanong hindi kakalat? Nagpatuloy na ang mga ito sa paglalakad. Hindi man ito nakikita ng iba. Ang mahalaga kay Elias, tunay na nakakasama ang kasintahan. Ilang buwan pa ang lumipas. Bagamat kumakain ng sapat at nakakatulog ng maayos, napansin ng binata na nangangayayat muli ito. Dinoble niya ang pagkain, pero ganun pa rin ang kalagayan. Tila unti-unting hinihigop ang kanyang lakas. Napansin din ng binata na madali na itong mapagod at mas napapahaba na ang pagtulog. Bagamat ganun ang nangyayari sa kanya, tila hindi ito napapansin ni Diwata. Ilang beses niyang tinanong ang dalaga kung napapansin ba nitong may kakaiba sa kanya. Ngunit pareho lamang ang sagot nito. Mas lalo kang gumagwapo, yun lang naman. Bagamat masaya, hindi nito maiwasang mag-alala. Nagising na lamang ito sa hindi pamilyar na ingay. Parang merong naiyak, ngunit hindi nito matukoy kung sino o ano ang pinagmumulan. Tatayo na sana si Elias upang hanapin kung saan galing ang ingay. Ngunit kinabahan nito nang mapansin na wala ang dalaga sa tabi. Kagad siyang bumaba, ngunit kakaiba ang kutob ng binata. Minabuti nitong magdahan-dahan at huwag gumawa ng ingay. Pagdating sa sala, nanlaki ang mga mata ni Elias. Isang nilalang na hindi mawari ng binata. Isang nilalang na napakahaba ng galamay. Tila gawa sa ugat ng puno. Pinagtagpi-tagpi na basang lupa ang katawan. Halong takot at pagkamangha ang naramdaman ni Elias. Susuriin pa sana ng binata ang nilalang. Ngunit napansin nito ang kanyang presensya. Tumigil ito sa pag-iyak. Dahan-dahang tumingin sa direksyon ni Elias. Tila tumigil ang puso ng binata. Kitang-kita ng dalawang mata ang nakakatakot na itsura ng nilalang. Katulad ng katawan. Gawa rin sa ugat ng puno ang mukha nito. May tumutulo pang basang lupa at tila meron ding sungay. Hindi alam ni Elias kung ano ang gagawin ng panahong iyon. Ngunit nang maalala na mawawala ang kasintahan, lahat ng takot na nararamdaman kanina ay biglang naglaho. Asan si Diwata? Anong ginawa mo sa kanya? Ako to. Nanlaki ang mga mata ni Elias nang marinig ang boses. Mahal mo pa rin ba ako? Kahit ganito ang aking anyo. Oo naman. Basta ikaw yan, Diwata. Walang pag-aalinlangan na sagot ni Elias. Niyakap nito ang nilalang at pinatahan. Bumalik na muli sila sa kwarto upang magpahinga. Kinabukasan na numbalik ang itsura ng dalaga, nagpatuloy pa rin ang pagsasama ng dalawa. Kahit paminsan ay nagbabago ito ng anyo. Hindi ito naging dahilan upang magbago ang pakikitungo ni Elias sa nilalang. 6 na buwan na ang lumipas, simula nang bumalik si Diwata. Napansin ni Elias na lumalala na ang kondisyon. Halos hindi na makabangon sa kama ang binata. Kaya naman nangingi ito ng tulong. Akay-akay ni Diwata. Nagtungo sila sa kubo ni Manang Andang. Pagbukas ng pintuan, hindi maipinta ang mukha ng matanda. Tila may halong tuwa, pagkagulat at pagtataka sa itsura nito.
Pinapasok ni Manang Andang si Elias. Ngunit si Diwata ay tila hindi makaalis sa pwesto. Oh, bakit nandyan ka lang? Alika dito. Ano ka ba? Kahit anong pilit mo, hindi yan makakapasok sa tahanan ko. Nga pala, ang tindi mo, iho. Hanggang ngayon buhay ka pa. Kinilabutan si Elias nang marinig ang tawa nito. Ano pong ibig niyong sabihin, Manang? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na may kabayaran ang pagbuhay ko sa kasintahan mo? Kung napapansin mo, hindi ka pa nakakapagbayad pero grabe, mahigit kalahating taon, talagang matatag ka. Pero mukhang malapit ka na. Ano po bang ibig niyong sabihin? Kaya po ba ako nagkakaganito dahil malapit na ako mamatay? Oo naman. Pero syempre ikaw ang magpapasya. Kung gusto mong bumalik ang iyong kalusugan, kailangan mong bitawan at tuluyang kalimutan ang iyong sinisinta. Hindi ko po magagawa ang bagay na yan. Bahala ka sa buhay mo, iho. Dito napagtanto ni Elias na walang kahit anong gamot ang magpapagaling sa kanya. Tanging kailangan lamang nitong mamili kung ililigtas ba nito ang sarili o sasama sa nilalang. Matanong ko lang pala, Manang, totoo bang si Diwata ang kasama ko? O nilalang lang na kinuha ang katauhan niya? Importante ba talaga ang sagot, iho? Hindi ba't ang gusto mo lang ay makasama siyang muli? At isa pa, sinabi mo naman sa kanya na mamahalin mo siya kahit ano pa. Napaisip si Elias sa sinabi nito. Paano niya nalaman ang usapan nila? Hindi kaya't niloloko lamang ito ng matanda. Kung ano pa man, kailangan niyang magpasya. Habang lumalala ang kondisyon mo, mas hihina ang orasyon ko sa nilalang. Kung gusto mo pang makasama ang nobya mo, kailangan mong magpasya kaagad bago tuluyang bumigay ang katawan mo. Dahil kung hindi, ang makakasama mo habang buhay ay ang alaga ko. Ang sinasabi mo ba, hindi si Diwata ang nasa loob ng kubong to? Katulad ng sinabi ko kanina, sa'yo na mismo nang galing na basta't kasama mo siya, wala nang iba pang mahalaga. Hindi na sumagot pa si Elias. Nag-isip na lamang ito kung ano ba ang dapat gawin. Umuwi na lamang ang dalawa dahil nalaman na ng binata na sa huli. Hindi pang habang buhay ang kanilang pagsasama. Habang naglalakad, napansin ng binata na tila kakaiba ang tinig ng bawat residenteng madadaanan. Hindi ito sigurado kung dahil ba sa kanyang itsura, lalo na't hindi maganda ang kondisyon ng katawan. Ngunit habang tumatagal, sinusundan na ng binata ang tingin nila. Hindi sa binata nakatingin ang mga ito. Nay, tignan mo oh. Wika ng isang bata habang may tinuturo. Ang isa naman ay biglang napasigaw ng demonyo. Napalingon ng binata sa itinuro. Si Diwata bagamat anyong tao, ang balat ay parang sa kahoy. Kahit hinang-hina ang katawan, dali-dali nitong kinuha ang dalaga at nagmamadaling umuwi. Sinarado ni Elias ang pintuan. Hindi niya alam kung ano pa ang magagawa ngayong nakita na nila ang kasama nito. Halong takot at galit ang mukha ng residente sa kanya. Tila hindi nito tanggap ang nilalang na kasama. Umiyak ang nilalang, bagamat ilusyon lang ang lahat. Nagpapasalamat pa rin si Elias dahil nadama nito ang tunay na pag-iibigan. Dahil hindi kalakihan ng bayan, mabilis kumalat ang balita. Madaming nabahala, natakot. Alam nila na gawa sa itim na mahika ang nilalang. Alam din ng ilang residente na sa oras na mamatay si Elias, makakalaya ang nilalang. Magiging aswang ito at uubusin ang mga residente. Kaya bago pa mauli ang lahat ay nagpulong ang mga mamamayan.
Dala ang mga kagamitan, ilang orasyon, maging ang apoy. Nagtungo sila sa bahay ng dating hinahangaang pintor. Halo-halo ang emosyon ng mga pumunta. Naawa ang ilan, habang ang iba ay galit kung bakit hinayaan ng binata na linlangin ng nilalang. Kaso nga lang makalipas ang ilang pagkatok, hindi pa rin sumasagot ang pintor. Nagalit na ang ilang residente, kaya naman pinalibutan nila ang lugar upang masiguradong hindi makakatakas ang nilalang. Giniba nila ang pintuan, kagad nilusob ang tahanan, ngunit napagtanto nila na wala na ang dalawa. Labis na nag-alala ang mga ito. Nangangamba na maaaring huli na ang lahat at nagsimula na ang nilalang. Umuwi ang iba upang proteksyonan ang pamilya. Nagdasal ang mga ito, habang ang ilan ay nanatili upang siguraduhin na hindi nagtatago ang dalawa. Makalipas ang ilang sandali, napagtanto ng mga residente na wala na talaga ang dalawa sa tahanan. Ngunit bago tuluyang nakalis, napansin ng isa sa mga residente ang huling obra ni Elias. Napapalibutan ng larawan ni Diwata ang buong silid. Lahat ng sulok, papel at canvas. Tanging dalaga lamang ang laman. Ngunit sa gitna ng kwarto, nakalagay ang huling pinta ng binata. Merong malaking puno na walang mga dahon. Tuyong-tuyo. Sa ilalim ng punong iyon ay si Diwata. Nakangiti at tila masaya. Ngunit kumpara sa ibang obra, sa larawang ito ay naroon si Elias. Yakap-yakap ang dalaga. Tila masaya ang mga ito at sa huling pagkakataon, habang buhay na silang magkasama. Ang pangamba ng mga residente ay unti-unting nawala. Dahil habang tumatagal, wala namang senyales na merong nawala o namatay sa bayan. Kalaunan nakalimutan na rin ng mga ito ang nangyari. Nagpatuloy na lamang sa kanilang buhay. Makalipas ang panahon, isang gabi biglang may kumatok sa abandonadong tahanan ng dating sikat na pintor. Naglakad ito sa madilim at maalikabok na silid. Bitbit ang lampara. Sinuri ang paligid. Sa gitna ng kwarto, kung saan nakalagay ang huling larawan, kinuha ng kulubot na kamay ang canvas. Dinala ito sa isang pamilyar na kubo, ang kubong tinitirahan ni Manang Andang. Mukhang mas pinili mo talagang makasama ang nobya mo. Sige, total bayad ka na. Hahayaan ko kayong dalawa sa litratong ito. Huwag kang mag-alala. Wala nang ibang makakapaghiwalay pa sa inyo. Isinabit nito ang larawan sa pader. Habang naglalakad palis, doon makikita na marami na pala itong nakuha. Tila ilang dekada na itong nangongolekta ng hindi lamang obra, kundi pati na rin mga kaluluwa. Hanggang ngayon, maririnig pa rin ang kakilakilabot na tawa ng matanda. Tila hindi pa ito tapos sa paghahanap ng susunod na obra, sa paghahanap sa mga taong nangungulila na nais ibenta ang kanilang kaluluwa kapalit ng bagay na kanilang minimithi. Ito na yung matagal nyo nare-request mga kabayan, Pampaamo. Kaluban de Pampaamo. Itong banig, itong kaluban, gawa to sa Negros. Gawa na mga katutubo sa Negros. Pero yung Pampaamo nandito sa loob. So bubuksan mo lang yan. Tapos makikita mo dito yung mga sangkap mga kabayan. Kumuntikan pang malaglag. Ayan. Andiyan yung mga pangkalikasang sangkap. Ang may gawa nito, 6 na antingero sa Negros. Sila yung nangalap ng mga sangkap, sila yung nagkonsagra, sila yung nagbasbas. Itong lalagyan, mga katutubo ang gumawa sa Negros, at itong mga sangkap, gawa ng 6 na antingero, sila yung nagkonsagra, sila yung nagbasbas. Kung nasa toxic environment ka, sawa ka na ikaw yung lagi napapag-initan, laging galit yung mga tao sa paligid mo, yung partner mo, yung boss mo, subukan mo tong kaluban. Simple lang ang gagawin kabayan, dadalhin mo lang to. Pero itong kasamang gabay po lang telepouch, ilagay mo lang sa pouch, ilagay mo sa bulsa mo, and let it work for you.
Bagay din to sa mga taong palagi merong kausap or nasa sales para mabilis kayo makapagpalagayan ng loob ng taong kausap mo. Para sa lahat na interesado, isearch lang ang shop ng Lika Merchandise.